Hi everyone! Noong isang araw ay pinaulanan ng bala ang opisina ni Boy AC Garage. Pero nakakapagtaka na hindi tugma ang ebidensya at kwento ng kaibigan ni Boy AC Garage. Sa video na ito ay tingnan natin kung masasabi bang isang scripted ang holdapan sa garahe ni Boy AC Garage. Panoorin natin ang video na ito. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit mukhang scripted ang pang-hold up kay Boy AC Garage. Ang una po ay hindi consistent ang sinasabi ng kaibigan ni Boy AC Garage. Ayon sa kaibigan ni Boy AC Garage, ay wala pang isang oras at 40 minutes pa lang daw ang nakakalipas nang mangyari ang pang-hold up. Pare, na-hold up. Ngayon lang, wala pang isang oras, no? 40 minutes pa lang. Pero ang kasunod na sinabi ng kaibigan ni Boy AC Garage ay 2 hanggang 5 minuto pa lang naman daw ang nakakalipas na halos kaalis pa lang ng mga hold-upper. Para sakto pagdaan namin, katatapos lang ng hold-upan. 5 minuto, 2 minutos lang. Halos kasunod lang ata namin yung ano. Parang hindi po yata tugma ang sinasabi ng kaibigan ni Boy AC Garage. Una 40 minutes, tapos maya-maya 2 minutes pa lang daw ang nakakalipas. Hindi consistent ang sinasabi ng kaibigan ni Boy AC Garage na kaya masasabi natin na isa itong kasinungalingan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit scripted ang pang-hold up kay Boy AC Garage ay sabi ng kaibigan niya na kinuha ang kwintas na suot-suot ni Boy AC Garage. Hold up si pare. Kwintas tinangay tapo. Pero panoorin niyo po itong part ng video na ito. Dito ay kita na merong police mobile sa garahe ni Boy AC Garage upang imbestigahan ang pang-hold up. Tandaan niyo po ang police mobile na yan. Ngayon, dito po sa video na ito ay makikita na nandyan pa din ang police mobile. Bakit po mahalaga ang police mobile na yan? Dahil yan po ang pruweba na nanakaw na po ang gold necklace ni Boy AC Garage. Pero tingnan nyo po ang video na ito. Dahil suot-suot pa din ni Boy AC Garage ang gold necklace. Paanong nangyari na suot-suot pa din ang necklace na yan kung noong April 11 ay nanakaw na yan sa kanya? Kung makikita nyo po ay April 14 ang kuha ng video na yan. Samantalang April 11 nangyari ang holdapan. Ibig sabihin ay posible na hindi na hold up itong si Boy AC Garage at sila lang din ang gumawa ng pang-hold up kuno. Ang isa pa pong hindi tama dun sa sinabi ng kaibigan ni Boy AC Garage ay shotgun daw ang tumama sa office ni Boy AC Garage. Tapos nagpaputok ng baril to. Ayan o, shotgun ginamit. Pero kung shotgun po ang tumama dyan sa salamin ni Boy AC Garage, ay dapat nawasak na po ang salamin ng office ni Boy AC Garage. Ang shotgun po ay kalat ang sabog ng bala nito kapag ito ay pinaputok. Kaya kung tatama ito sa salamin, ay mawawasak ang salamin ng tuluyan. Pero sa nakikita natin, ay buo pa po ang salamin at naka-aim ang tama sa iisang butas lamang. Kung mapapansin nyo pa po ay ang anggulo ng tama sa salamin ay sa taas. Mukhang walang balak ang mga hold-upper na may tamaan sa kanilang mga pag-asinta, kaya sa taas nila ito pinuntirya. Hindi po kaya na sila lang din ang gumawa niyan para sa kanilang pansariling interes? Ano po ba ang mapapala ni Boy AC Garage kung sakaling nagkaroon ng scripted na holdapan? Ang una po ay ang simpatya ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino po ay likas na maawain at dahil sa nangyaring holdapan kay Boy AC Garage ay iniisip niya na maaawa ang mga Pilipino at dadamayan siya sa hindi magandang nangyari sa garahe niya. Dahil doon ay posibleng mapatawad ng mga Pilipino si Boy AC Garage at kung magtutuloy-tuloy ito ay baka bumalik ang dating sigla ng garahe ni Boy AC Garage. Ang pangalawa naman pong dahilan kaya nangyari ang scripted na holdapan na ito
ay upang tumaas ang trending ni Boy AC Garage sa mga social media. Dahil sa nangyaring scripted na holdapan na ito, ay maaaring tumaas ang pagiging viral ni Boy AC Garage at sumabog na naman ang kanyang pangalan. Kapag nangyari yun, ay maaaring maging suggested ang page ni Boy AC Garage at maabot niya ang iba't ibang possible na customer na pwedeng bumili ng kotse ni Boy AC Garage. Although hindi maganda ang paraan na ginawa ni Boy AC Garage, pero isa itong epektibong paraan upang makuha ang atensyon sa social media. Kung hindi nyo po napapansin, ay ang social media ang isang mabisang paraan upang maabot ng mga business ang iba't ibang mga customer. Noong araw ay kailangan nyo pang magbayad sa mga television network para lang i-advertise ang inyong business. Pero ngayon ay gawan mo lang ng nakakapukaw na istorya ang iyong business para kaawaan ka, at kapag nag-viral ito ay mas malupit pa ito kaysa sa advertisement na nakikita sa mga television. Pag-uusapan ito ng mga Pilipino ng ilang araw o ilang linggo at sapat na iyon upang i-promote ang iyong business. Yan siguro ang dahilan kaya gumawa itong si Boy AC Garage ng mala-scripted na holdapan na kung tawagin ay Hold Up Me. Para sa akin, maganda sana ang business ni Boy AC Garage, pero dapat meron siyang idea sa business na pinasok niya. Magaling siya in terms of marketing dahil sa galing ng kanyang pagsasalita. Pero dapat may idea din itong si Boy AC Garage sa pag-aayos ng mga kotseng ibinibenta niya. Never ko kasing nakita na humawak ng mga any tools upang ayusin ang kotse na binibenta ni Boy AC Garage. Iyon ang isang ebidensya na hindi siya isang mekaniko. Ang idea kasi dito ay kung hindi mo alam kung paano ayusin ang mga ibinibenta mong kotse at merong customer na humingi ng tulong sa iyo, paano mo sila tutulungan kung hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin? Kaya dapat ay mag-aral itong si Boy AC Garage kung paano ang pagmemekaniko ng sasakyan. Iniaasa lang kasi ni Boy AC Garage ang pag-aayos ng mga kotseng binibili niya sa mga bagito o mga baguhang mekaniko niya. Kung malalaman ni Boy AC Garage kung paano ang pag-aayos ng kotse, ay siya na mismo ang magkakaroon ng idea kung magkano ang value ng sasakyan at kung saan pwedeng makakuha ng mga pyesa kung sakaling masira ito. Pero kung sakaling gusto pa din ni Boy AC Garage yung ganyang paraan ng pagbibenta ng sasakyan na as is where is, ang pinaka best dyan ay sabihin niya sa customer yung buong history ng sasakyan. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat kay Boy AC Garage dahil mukhang bata pa ang kanyang edad. Ang kailangan lang niya ay matuto, hindi lamang sa pag-ayos ng kotse kundi sa pagsasabi ng totoo sa kondisyon ng kanyang binibentang sasakyan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.